Tungkol po 'no, doon sa EJK, ayan. Tungkol po doon sa laban kontra droga, alam naman po natin mga kababayan na ang Kongreso po, mga bossing, eh, may nagaganap na hearing po 'no, tungkol sa EJK, tungkol sa laban kontra droga at pinag-uusapan po lahat 'yan mga kababayan sa Quad Committee. Ngayon, Bunggo, Bato, si dating Pangulong Duterte a-attend daw, ewan ko lang baka chika lang po 'yun, mga kababayan. Baka chika lang po 'yun kasi tumatakbo ng pagka-mayor para bumango ang kanyang kandidatura. Basta sigurado ko Bunggo at si Bato ayaw dumalo sa Kongreso, mga bossing, 'no? Dahil nandoon po yung investigasyon. Ngayon magkakaroon naman sila ng sarili nilang investigasyon, 'no? Na mukhang ang plano nila, sila ang committee chairman. Eto kay Shiro Kansaki ko nasabi 'tong narinig 'tong committee chairman, eh. Sila ang committee chairman. Sabi ng taong bayan, "Kayo ang magche-chairman, kayo ang investigador, kayo ang iniimbestigahan." Mukhang mga kababayan, ang Senate President na si Chis Escudero mukhang hindi papayag, 'no? Mukhang hindi ho papayag mga kababayan na mapunta sa kanila, yung committee na yun. Ano po yung balita dito? Eto, Bunggo, meron ng kilos ha. Ang pinagpipiliang mangunguna sa Ayan. Atras natin. Game. Resolusyon si Senador Bongo para hilinging maimbestigahan sa Senado ang war on drugs. Tatlong komite ang pinagpipiliang mangunguna sa pagdinig, pero malabo na raw mapunta yan sa komite ni Senador Bato de la Rosa. Ano naman, di pinagtawanan tayo sa labas ng bansa ho nun, pinagtawanan tayo ng mga bawat bansa na makakaalam nun. Biruin mo, only in the Philippines, investigador ang iniimbestigahan. Siya, yung iniimbestigahan, ang committee, ng hearing. Hindi pinagtawanan po tayo nun, mga kababayan. Sana po sa mga senador, iiwas po natin ang bansa natin, no? Napagtawanan sa labas ng bansa ho, mga kababayan. Frontline na balitang Kagaya na lang kapag napanood nga yung mga pa-hearing po ni Bato de la Rosa sa PIDEA leak na yon. Kung pag-aaksaya nung panahon, baka pagtawanan ho tayo. Tingnan mo Pilipinas, may isang senador naniniwala na authentic yung papel kasi may butas daw ng puncher. Biruin mo, malalaman. Senador ng saang bansa yan? Pilipinas. Madadamay na yung ibang senador. Aba, mahihina pala utak ng mga yun. Authentic na dahil lang merong butas ng puncher. Yan si Camille Samonte. Formal nang naghain ng resolusyon sa Senado si Senator Bongo. Ito ay para hiningin sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato de la Rosa na imbestigahan ang war on drugs si dating Pangulong Duterte. Iimbestigahan. Ang magiging resource person daw po nila, mga kababayan, ay si dating Pangulong Duterte daw po, mga bossing. At mukhang ang sasabihin lang naman po nila dyan, itatanggi lang naman po nila, mga bossing, no? Alin po ang itatanggi? Itatanggi na merong reward system. Yan. Kasi po yung reward system, mga kababayan, kung hindi nyo po alam, may i-impluwensyahan po yung mga pulis no na tumegi ng tumegi. Bakit to? Kasi sabi ni Bunggo, kapag ka buhay, 500,000 lang. Pagka patay, 1 million. Pero kapag ka ng laban, 2 million. Imbes na isusuko ho, mga kababayan, yung gustong magbagong buhay, hindi, wag. 1.5 million ang diferensya niyan. Tegihin na natin. Sabay salpakan mo ng 45, sabihin mo ng laban. Di ho ba, mga kababayan? Pero kung walang ganon, kung wala hong reward system, mga kababayan, malamang buhay yun. Di ba? Malamang hindi ho mapunta sa ganong pangyayari yun. Kaso may reward system Magkano ba dagdag kapag kayan sinabing ng laban? 1.5 million
Bunggo, ito, ikaw magpaliwanag. Consolidate kung sino yung mga Ninja Cups. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ano yan, itatanggi nyo yan kapag nagkaroon kayo ng hearing doon sa Senado. Kasi po si Bunggo ngayon itinatanggi na yan. Si Bato ngayon itinatanggi na din po yan, mga kababayan. Mukhang malabo ring mangyari ang gusto ni Go dahil bukod sa nakabreak pa ang Senado, kumbinsido rin sa Senator Risa Hontiveros na mas mainam kung Committee of the Whole na mismo ng Senado ang magpatawag ng hearing, imbis na ang komite lang ni De La Rosa. Dahil pareho lang sila ni Go na dinidiin sa extrajudicial killings noong drug war. Bukod sa Committee of the Whole, Oo, yung mga nadidiin pa ang magpapatawag ng hearing. Magiging whitewash lang po yan, mga kababayan. Ipagtatanggol lang po nila yung kanilang mga sarili. Ano po? Ipagtatanggol lang nila si dating Pangulong Duterte. una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwede rin Alam niyo po, mga kababayan, simula po nung nag-PIDEA leak na hearing si Bato, tapos yung may pahabol na hearing si Bato doon saan ba yun? Sa Kojic compound, mga bossing. Dapat hindi na binibigyan ng ano yan eh. Hindi na binibigyan pagkakataon maging committee. Sablay po lahat yung mga yun, mga boss. Sabihin nyo nga sa akin, sige, mga DDS, sabihin nyo sa akin, ano ang napala natin doon sa mga hearing ni Bato de la Rosa? Yung sa PIDEA leak, ano nangyari doon? Ano nagawang batas ni de la Rosa doon? Meron, wala. Bigla na lang nawala. Bigla na lang, wala nang next hearing. Doon sa doon sa hearing niya sa Kojic compound, ano ang naramdaman? Di ba ano lang? Kumbaga malapit na makubkob si Kibuloy tapos biglang entra sila. Biglang tatlo sila punta doon, no? Sabi kay Nick Torre, Nick, tigil mo na to. Wala nang papupuntahan to. Hindi po nagpatinag yung general. Kinabukasan, kubkob si Kibuloy. Doon mo mararamdaman, mga kababayan, na kaya lang sila pumunta doon, malapit na Baka sakaling masabihan natin na ihinto na. Dapat hindi na binibigyan ng mga pagkakataon maging mga comedy chairman, mga bossing tumutok sa Senate inquiry ang Blue Ribbon o Justice Committee ng Senado. Kung anuman ang mapili, rerespetuhin pa rin daw ni Hontiveros kung magtatanong o sasagot din sa hearing si Go at Bato. Pero sana raw, dumalo rin si dating Pangulong Duterte. At least, tingin ko hindi dadalo yan. Yung sinasabi niya na pupunta ako dyan sa Quadcom, tingin ko hindi ho dadalo yan. Chika bum-bum lang ho yun, mga kababayan. Kasi nga, tumatakbo ng pagka-mayor. No? Biruin nyo, ano sabi? Patawag nyo ako dyan. Padalan nyo ako ng invitasyon dyan sa Quadcom. Sabi ng Quadcom, pinadalan ka ho namin sagot naman, wala akong natatanggap. Style ho ni Maharlika yun, mga kababayan. Wala akong natatanggap na sampina Paano yan? Ganito. Pero rinig po nila sa mga balita na pinapatawag sila sa Quad Committee. Dapat kahit hindi mo na matanggap yung invitasyon, punta ka na. Sabi mo, kalat na kalat po sa mga balita na pinapatawag nyo daw po, kaya pumunta na ako dito mismo. Di ba? si Duterte, hindi naman siya senador. So, kung imbitahan siya bilang resource person, posibleng may marinig tayo sa kanya na dagdag or mahingan siya ng mga documentary submissions. Sabi naman ni De La Rosa, ayos lang sa kanya kung ibang komite ang humawak sa pagdinig. Pero dapat lang, huwag kang mag-aamok, hindi mo kayang sigawan yung mga kapwa mo sa senador. Kapag kayo mga resource person mga kababayan, na hindi po pabor kay Bato de la Rosa yung sinasabi, kung duruin, I will pin you down. May ganun pa si De La Rosa, di ba? Kay Torre, sabi niya, sige na, Nick, bilisan na natin ganito, ganyan. Wala na akong Yung tipo bang buwisit na buwisit siya,
Pero sa mga kapwa niya senador, hindi niya kayang gawin niya. Iiyakan lang po sila niyan. Kagaya nung ginawa niya. Hug doon sa misis ni Zubiri, sabay iyak. Yun pala. Isa siya sa bumoto para ma-impeach si Zubiri. Oh. Sinabi na rin niya dati na mas malaki ang tsansang dumalo sa Senado si Duterte kung komite niya ang mag-iimbestiga sa drug war. Di wow! Kailangan komite pa niya, no? Para mapadalo si dating Pangulong Duterte. Oh, pagkaiba ang komiting nanguna doon, hindi dadalo. Ibang klase kayo, ha? Oh. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi kawalan sa gagawing investigasyon kung magpakita o hindi ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, kaya po mga bossing, alam niyo po mga kababayan, sabi nga po no ni Senadora Leila de Lima, kung sakali nagampanan ng DOJ no yung kanilang trabaho na maayos, na mapanagot po yung mga lumabag sa karapatang pantao, mga kumitil ng buhay, no? Hindi na daw po kailangan nakulitin pa ang ICC. Ako po, naniniwala po ako doon, mga bossing, no? Hindi na kailangan ng ICC kung mapapanagot po yung mga lumabag sa karapatang pantao, mga bossing. No? Sabi ni Samuel Galua, subukan niya ipahukay ang libingan ni Apo Lakay, magagalit ang buong mundo. Salamat po. Oh. Committee ng Pro-Addict, hindi yan dadalo. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, sobrang bastos ng BP, nagmura-mura na rin. Parang maharlo ka lang ang magkwento. Anyway, mga boss chief amo sir, 4,500 viewers na nandiyan po, no? Doon sa hindi pa mga nakaka-subscribe dito sa ating channel. Oh. Dahil nalilibang kayo sa ating mga kwentuhan at talakayan dito. Oh, pwede niyo na pong pindutin yung subscribe button sa ilalim po, no? Pagka-pindot niyo na subscribe, lalabas notification, and i-all nyo para lahat po ng live stream natin kayo ay ino-notify ni YouTube. At bago po tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung like button dyan para po mas i-share ni YouTube ang ating mga live stream na ginagawa po. Paano mga bossing? Ako'y magpapaalam na. Mamayang gabi po ulit mga kababayan, tayo po ay magsasama-sama alas 9 o alas 10 ng gabi. Doon naman po sa mga ngayon pa lang nakapunta, pwede nyo naman pong panoorin ito ng replay. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.